Samantala, bukas na po ipatutupad ang Cybercrime Prevention Act. Matapos hindi magpalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Ang mga protesta hindi lang ikinasa sa kalsada, kundi maging sa internet. Saksi si June Veneracion. Habang nag-iingay ang marami, nakamaskara o kaya'y nakatape ang bibig ng ilan sa mga nagprotesta laban sa Cybercrime Prevention Law. Git nila nilalabag ng batas na simulang ipatutupad bukas ang ilang batayang karapatang nakapaloob sa konstitusyon. The tape on the lips and our blank black signs is to represent the silencing effect that this law will have on all of the internet. Pero walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema sa kabila ng 7 petisyong kumukwestiyon sa Cybercrime Prevention Act. Bukod sa may ilang mahistradong hindi nakadalo sa anbang session ngayong araw, kailangan daw hintayin ang mga inaasahan pang ihahabol na petisyon. Kaya iniurong ang pagtalakay sa anti-cybercrime law sa susunod na linggo. Hindi naman daw kinokontra ng mga grupong ito ang buong batas. Ang inaalmahan lang nila ay ang ilang kontrobersyal na probisyon ng Anti-Crime Prevention Law. Gaya na lang ng libel provision na nila'y magdudulot ng takot sa lahat ng mga gumagamit ng internet. Pangunahing layunin ng batas na labanan ng mga krimen sa internet gaya ng pornografiya at hacking. Gayunman, may nakasaad din ditong probisyon na nagpaparusa ng hanggang 12 taong pagkakakulong sa sinumang nagpo-post ng umano'y mapanirang pahayag sa internet. Ang parusang ito, mas mabigat pa sa ipinapataw sa ordinaryong libel na hanggang 4 na taon. Paniwala ng ilan, damay rito kahit mga lehitimong batiko sa social networks, kahit daw sa pamamagitan lang ng like o retweet. Magkakaroon ng prior restraint. Hindi ka pa ba nagpo-post sa Twitter, mag-aalala ka na. Baka ikaw ay kakasuhan ng cybercrime, violation ng cybercrime law. We're not even exaggerating. I wish we were, but we're not. In saying that liking and sharing pictures online, on Facebook, can now get you prosecuted and then put in jail. Kaya naman ang protesta hindi lang sa kalsada, kundi pati sa internet ikinasa. Sa Facebook, maraming user ang pinalitan ng itim ang kanilang mga profile at cover photo bilang protesta sa batas. Ang iba naman, nag-post o nag-reply na animoy sinensor o tinakpan. Pati ilang celebrity nagpahayag ng pagtutol kontra sa anti-cybercrime law. Katunayan, ang hashtag na No to Cybercrime Law nag-trending sa Twitter worldwide. Tila paniningil naman ang pag-post ng ilan sa internet ng listahan ng mga senador na bumoto sa cybercrime law. Kabilang si Senador Tito Soto na batay sa records ng Senado noong January 24 ay siya umanong nagsingit ng online libel provision sa batas. Git niya naaabuso raw ang teknolohiya lalo na umano sa pag-upload ng video at litrato. Gayon din sa mga mapanirang pahayag at komento sa social media. Dati nang itinanggi ni Soto na siya ang nagsingit ng provision ng online libel sa anti-cybercrime law. Walang insertion na ginagawa doon kung hindi lahat ng crimes punishable under the revised penal code are included. Those are crimes. Ayon naman sa National Press Club, may nakakatakot din daw na epekto ang batas sa mainstream media. Nasa atin yung burden of truth para ipaliwanag na tama yung sinabi natin doon sa internet. So gagamitin itong harassment ng mga politiko laban sa atin. Tinututulan din ng ilan ang probisyon ng batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga otoridad na mangolekta ng online data kahit walang utos ng korte. Kaya ang Anonymous Philippines patuloy ang pag-hack sa mga website ng mga ahensya ng gobyerno. Ang website ng NBI na binantaang isusunod, mahigpit ng binabantayan ng mga otoridad. Sinasabi nilang mahirap silang hanapin. Ang sinasabi naman namin, mahirap nga pero posibleng mahanap. Nagsampa na ng panukalang batas ang Bayan Muna Party sa Kongreso para tanggalin ang online libel provision at iba pang kontrobersyal na provision ng anti-cybercrime law. June Veneracion ang inyong saksi.